Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga bago po tayo po ay nagdi-discuss as long as related sa criminology, BS Criminology, Criminology Profession, Criminal Justice, Board Exam, and the likes. As long as related po sa mga yan, dinidiscuss natin ito. So, konting lambing lang please like or kung pwede mag-subscribe sa ating YouTube channel para palakihin natin itong munting YouTube community natin, criminology community sa YouTube. Mga kaigo, lalong-lalo na po sa mga bagong renew ng kanilang PIC or Professional Identification Card, kung hindi nyo po napapansin, may bago na pong design. Pero by the way, shout out muna po kay Dean Sheena, ma'am. Nagpapa-shout out kasi gagamitin natin yung kanyang license card dito sa video natin. Isa pong dean sa Criminology School sa Albay Province. Shout out sa iyo, madam. And thank you sa pag-allow, Okay, balik tayo, Ito po, sa front portion ng ID card, may dinagdag po dyan. Kung mapapansin ninyo, meron po dyan ang nakalagay na PQF Level 6. Okay. Sa likod naman, mga kaigo, ng card na yan, sa back portion, andun naman yung QR code. Na pag in-scan mo yan, ipupunta ka na sa website ng PRC kung saan makikita mo na yung mukha mo, yung personal information mo, at patunay na ikaw nga isang registered criminologist. Pero balik tayo dito sa portion, mga kaigo, sa front portion. Ano ba ibig sabihin ng PQF? Okay? Now, i-simplify natin ito kasi mahaba-habang explanation ito kung lahat natin i-discuss. So, ang PQF, mga kaigo, Philippine Qualification Framework. Okay, ano ba ito? Mga kaigo, ito po yung framework na classify po yung levels of educational qualification or yung competency level ng isang tao, especially sa isang professional. So, in other words, classify po yung level of education, yung level of training and the likes dito sa Pilipinas. Okay? Na-institutionalize po ito noong 2017 sa pamamagitan ng Republic Act 10968. So, 2017 po yan. Ngayon mga kaigo, sa PQF kasi, may level-level po. Ibig sabihin hanggang 1 to 8 po yan. Para magets ninyo, tignan po natin yung mga level 1 hanggang level 5. Kasi, pag ikaw po kasi ay baccalaureate degree at passer ka, okay, makaklasify ka po as PQF level 6. So, pag sinabing level 6, meron pong level 5, level 4, level 3. So, yan po ang nilalagay ngayon sa PRC ID natin. Okay, tingnan natin Sa level 1, pag may hawak ka lang po na National Certificate 1, level 1 ka po, yan. Pag level 2 naman, National Certificate 2 or yung NC na tinatawag, alam niyo naman Sa National Certificate 3, level 3 yon. Sa level 4, National Certificate 4. Pag naman level 5, so diploma lang po ang meron ka. Ngayon, ito po yung sa mga passer na or may mga baccalaureate degree. Level 6 po tayo. So, tignan nyo ang description, tignan nyo. Demonstrate broad and coherent knowledge and skills in their field of study for professional work and lifelong learning. So, tignan niyo ang na-emphasize dyan na word is broad and coherent. So, pag sinabi nating broad, ito po yung meron kang wide understanding doon sa mga subjects na tinuro sa inyo. Okay, at least man lang meron kang fundamental knowledge or basic knowledge or broad or wide understanding sa mga field of study na yan. So pag sinabing coherent, dapat yung nalalaman mo, organized, and alam mong i-apply. So yun lang kasi po ang meron tayo pag tayo po ay may baccalaureate degree. Ngayon, after ng level 6, siyempre may level 7. So, tignan nyo po, ang level 7 is Post-Baccalaureate Program. Tignan nyo ang description. Demonstrate advanced knowledge and skills. So, hindi lang po broad knowledge ang alam. So, meron ka na pong specialization sa isang subject. So, halimbawa, sa polygraphy, sa fingerprint, etc., etc. Ngayon, kung specialize ka doon, or let's say, magiging expert ka siguro, level 7 na po yon. Pero pag ikaw po talaga ay meron kang highly advanced knowledge or tinatawag talaga natin na expert doon sa specific field of study na yan, syempre level 8 ka.
So, ang level 8, doctoral degree and post-doctoral program. So, tignan natin ang definition. So, demonstrated highly advanced systematic knowledge and skill. So, sa simplest explanation ng level 8, talagang matatawag ka talaga na expert in your field of study or sa napili mong field. So, expert na talaga yan, level 8. So, yan po yung parang simplest explanation kung ano po ibig sabihin ng PQF. Kaya, kapag meron kayong nakita na ang kanyang PIC or Professional Identification Card ay level 7 na, so ibig sabihin, may specialization na yan. So, it's either yung mga forensic science. Sa ibang course naman, may mga sarili naman. Pero pag nakakita kayo ng may level 8, ay talagang expert yan sa specific field of study. So, tingnan nyo, specialized nga ang sabi niya. Specialized, complex, multidisciplinary, etc. etc. Okay? So, yan po ang ibig sabihin, yung nasa ID card natin na PQF level 6. So, pag graduate ka, pumasa ka, nabigyan ka ng card na yan, ilalagay po yan. PQF level 6.